Mapagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating everyday Bible study tuwing 4 p.m. po ng hapon. Amen po. At ngayon po ay may panibago po tayo na pinag-aaralan at kahapon po ay naituro na po sa atin ni Pastor Marvin yung isa sa mga topic po natin ngayong linggo po na ito. Amen po. At ang topic po natin ngayong linggong ito ay yung 5 reason to hate evil. Amen po. At sabi niya doon, ang 5 dahilan para tanggihan mo yung gawa ng kaaway. At kahapon po ay binahagi po sa atin ni Pastor Marvin yung number 1. Ano po ba yung number 1? Ang sabi niya po doon, ang number 1 po ay yung love for God. Amen po. At isa po sa mga sinabi po ni Pastor Marvin kahapon na tayo po ay ng time na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ng time na tayo po ay na-born again, tayo po ay naging Christ-like. Amen po. At sabi nga, di ba, kumbaga tayo ay naging Kristiyano. At pag sinabing Kristiyano, ikaw ay sumasalamin sa Panginoon. Amen po. Ibig sabihin, hindi na po tayo gumagawa ng mga bagay na ginagawa po natin dati. Yung mga bagay na masamang gawain ay kinalimutan na po natin dahil si Jesus ay namuhay sa tuwid at hindi po siya namuhay sa kasalanan. At isa po doon na sabi niya na kaya mo itatakwil yung mga masamang gawain ay dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon. At ngayon po, nandun na po tayo sa number 2 ng topic po natin. At ang number 2 po ay yung God's preservation. Balikan ko po at basahin ko po dito sa Psalms 97 verse 10. Kung may mga Bible po kayo ay makipagbukasan po kayo sa akin. Ang sabi niya po dito sa Psalms 97 verse 10, ang sabi niya dito, kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay na kanyang mga mamayan, banal at inililigtas niya sila sa masama. At ulitin ko po, sabi niya doon na kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan. Ibig sabihin po pala na tayong mga lingkod ng Diyos ay hindi na po pala dapat na nakikiayon sa takbo ng mundong to. Kasi bakit po? Kasi sabi niya doon, tayo mga umiibig sa Panginoon ay hindi na dapat bumabalik sa kung ano yung ginawa na, o ano ba yung mga masamang gawain natin noon. Amen po. At narinig nga po natin kahapon na isa sa mga halimbawa po ni Pastor Marvin na bilang mga Kristiyano, masakit na sa tenga yung pagmumura. Amen po, kapag makakarinig ka ng word na hindi maganda, medyo hindi na rin maganda yung, kumbaga parang makirot na sa tenga. Amen po. Pero dito po sa number 2, ang sabi niya dito, God preservation. Pag sinabi natin preservation, ito po yung ito po sa mga ibig sabihin nito ay yung pangangalaga. Amen po. Dito sa part na to, may kita po natin yung pagkakaiba ng nakay Kristo at wala po sa Panginoon. Kasi kapag ikaw o tayo ay nasa Panginoon o tayong lahat po ay nakay Kristo, ang sabi niya doon, tayo ay kayang proteksyonan ng Diyos. Kasi pag sinabi po natin preservation o pangangalaga, ay kakibat nun yung word na protection. Amen po. Alam niyo po, meron niya ditong sinabi na, kumbaga, may sinabi siya dito na divine protection ang kayang ibigay ng Diyos doon sa mga tao na nagpapaalaga sa Diyos. Amen po. At ang sabi niya dito, paano ka ba or tayo alagaan ng Diyos? O paano tayo alagaan ng mga makamundong bagay? Alam niyo po, may pagkakaiba po kasi yung pag-aalaga ng Diyos at ang pag-aalaga po ng mundong to. At ang mundong to ay ooperang ka ng lahat ng bagay na meron ang mundong to upang mawala ka sa kalinga ng Diyos. At kung babalikan po natin yung topic po natin kung babalikan po natin yung isa sa pinaka memorize o pinahalagahan natin nung time ng pandemic, may kita po natin doon yung divine protection na kayang ibigay ng Diyos doon sa mga taong
naghahanap ng pagkalinga niya. Kasi alam niyo po, ang sabi nga, di ba po, ang sabi nga ng Psalms 91 na doon sa verse 1 na He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, kung ikaw ay naghahangad ng pagkupkup, ng kataas-taasan, alam niyo po, nandun na ang pangako ng Diyos na iingatan ka niya at poproteksyonan ka niya. At kung doon sa part 4 ng verse 6, maging sa verse 7, na sabi niya doon na 1,000 may fall at your side and 1,000 at your right hand, but it will not come near you. At nakita po natin kung paano tayo inalagaan ng Diyos during pandemic. Nakita natin kung paano tayo proteksyonan ng Diyos noong time ng pandemic. Amen po. Sabi niya, di ba, kumbaga, 1,000 may fall at your side and 1,000 in your right hand, but it will not come near you. Sabihin po na maraming mga bagay na, kumbaga, maraming mga bagay na nagiging dahilan kung bakit bumabagsak isang tao. Pero dahil tayo na mga lingkod ng Diyos, at tayo po ay mga anak ng Diyos, ang sabi niya doon na poproteksyonan ka niya sa kabila ng mga bagay na nangyari doon sa paligid mo. Kanina po, sabi nga, di ba, kumbaga, ang laki ng pagkakaiba ng pag-aalaga ng mundong to sa pag-aalaga po ng Diyos. Kumala po natin sa Matthew chapter 4, verse 1. Amen po, kumbaga, nung time na si Jesus ay tinukso, at makikita natin doon kung paano siya tinukso at ipinakita sa kanya yung kayamanan ng mundong to para lang mawala siya doon sa kalooban ng Diyos. Amen po, sabi niya doon, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung mga batong ito. Doon sa part po na yun, na ipinakita rin sa kanya ng demonyo na kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sabi niya doon, ni isa hindi ka masasaktan. At ang sabi niya doon, kung susundin mo ako, ibibigay ko sa iyo yung mundong to. Alam niyo po, hindi natin napapansin o hindi po natin namamalayan, pero tayo po pala ay masyado na nag-e-enjoy sa takbuhin ng mundong to. Amen po, kasi bakit po? Kasi nandoon na hindi natin nagiging priority o hindi na po natin na-priority o ano ba yung gawain na inatang po sa atin ng Panginoon. May mga time na naipagpapalit po natin yung mga dapat na para sa Lord, napapalit po natin, nagagawa po natin yung talikuran siya. Amen po, doon sa pag-attend, sa mga gawain, doon sa mga pagpunta, sa mga church gathering, sa prayer, mga Bible reading. Amen po, alam niyo po, yung proteksyon ng Diyos ay hindi manggagaling sa kung saan, kundi doon sa mga bagay na inatas niya po sa atin. Sa pamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, pag-attend sa mga gawain, yung pananalangin. Amen po. Doon sa bagay na yun, sabi niya doon, ikaw ay iingatan ng Diyos. At doon po sa part po ng Psalms 91, andun sa dulo, sabi niya doon, I will satisfy him and give him my salvation. Ibig sabihin doon na hindi tayo magkukulang, kundi alam niyo po yung word na satisfaction. Alam niyo po yung kapag nag-crave ka, kapag nakain mo yung gusto mo, alam niyo po nandun yung nandun yung kaginhawahan. Kasi bakit po? Kasi satisfy ka na nakuha mo yung gusto mo o nakain po natin yung nais natin. At alam niyo po, ang sabi ng Diyos doon, I will satisfy. Alam niyo po, nandun na yung word na ma-satisfy tayo doon sa gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sabi niya doon, at ibibigay niya yung kaligtasan po sa mga lingkod niya. Isa po sa mga example na iningatan ng Diyos sa kabila ng napakaraming persecution o sa kabila ng napakaraming mga bagay na dumaan sa Kanya. Kung yung maalala po natin yung kwento ni Shadrach, Meshach at maging ni Abednego. Amen po, kung saan sabi ng hari, kailangan mong itakwil ang Diyos mo. Pero alam niyo po, ang sabi ni Shadrach, Meshach, ni Abednego na sabi niya doon, walang ibang Diyos na mag-iingat sa amin. Amen po, sa Daniel chapter 3 verse 17 na sabi niya doon, iingatan kami ng Diyos na pinaglilingkuran namin. Ganon nila kayang pagkatiwalaan yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Ganon nila pagkatiwalaan. Alam niyo po, kung papansinin po natin sa panahon natin ngayon, wala naman na tayo sa point ng buhay natin na kailangan natin tutukan ng kutsilyo para itakwil sa Jesus. Amen po. Alam niyo po, sa mga part na nakakalungkot, kumbaga, operan mo lang ng isang bagay na mahalaga, ay may mga Kristyano o hindi naman po lahat ay magagawa nilang itakwil po si Jesus. Amen po. Pero nung time po na to,
buhay o kamatayan po yung pagpipilian ni Shadrach, Meshach, ni Abednego kung pipiliin po nila na sumamba doon sa rebulto na pinatayo po ng hari. Amen po. Pero tulad nga po ng sinabi ko po kanina, ang proteksyon ng Diyos ay nandoon sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Kasi nga po, sabi ng Psalms 97 verse 10, ulitin ko na lang po. Ang sabi niya po doon, kayong umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan, hindi iniingatan ng Panginoon ang buhay ng Kanyang mga mamayang banal at inililigtas niya sila sa masama. Ibig sabihin, nandun po yung protection ng Diyos doon sa mga taong umiibig po sa Kanya. Amen po. Dito po sa part po na to, maging sa time ni Noah, o yung covenant po, sabi nga, the covenant demonstrate God's faithfulness and commitment to preserving a creation. Amen po. Paano ba iningatan ng Diyos yung mga lingkod niya nung time ni Noah, ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. Kasi bakit po? Nakita niya yung faithfulness ni Noah. Amen po. Ito po yung pagkakaiba ng God preservation sa evil preservation. Dito po, sabi niya dito, yung divine preservation ay naghahalimbawa na dapat po nakikita po sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Amen po. Pag sinabi natin God o yung pag-aalaga sa atin ng Diyos, dapat nandoon yung joy, yung peace, yung fruitfulness. Amen po. Nandoon yung kindness, gentleness, yung fruit of the Holy Spirit ay nakikita po sa atin. Ngunit kung ikaw o tayo ay malayo sa Panginoon, alam niyo po, ang nakikita sa taong malayo sa Panginoon o ang taong malapit sa kaaway, ang nakikita po sa kanya ay yung selfishness. Amen po, yung hatred, nandyan yung, kumbaga nandyan yung mga bagay na hindi maganda. Amen po. At doon sa mga taong malapit sa kaaway, alam niyo po, nandun na makikita mo sa kanila kumbaga wala silang self-control sa sarili. Pero tulad ng sabi ko po, para mapatunayan na tayo po ay nasa pag-aalaga ng Diyos, ay dapat pakita po sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Amen po. At yun po, at yun lang po yung gusto kong i-share po sa inyo ngayong hapong pong ito. At alam niyo po, napakaganda po ng topic po natin kasi sabi niya, kumbaga, isa po sa mga bagay na kailangan po natin gawin ay yung lumapit at manampalataya sa Panginoon. At isang bagay po dito ay yung tayo po ay humingi ng pag-iingat mula po sa Panginoon. At dito po sa Romans chapter 8 verse 28, basahin ko na lang din po sa inyo. Sabi niya po dito, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. At maalala ko po dati, meron po nagtanong sa amin na what if kaya 1 year before magkaroon ng pandemic, nalaman mo, ano kaya yung preparation na gagawin mo? Amen po. At nakakalungkot po at aminin man po natin o hindi at kilala po natin yung sarili po natin na ang Psalms 91 ay kumbaga ito po ay nagkaroon lang po tayo ng deep na pag-aaral dito sa verse na to nung time nung nagkaroon ng pandemic. Amen po. Kumbaga nandoon na mas naunawaan natin yung kayang ibigay na proteksyon ng Diyos kung pangahawakan natin yung pangako niya. Nung time na nasa point tayo ng hindi magandang sitwasyon. Pero ito nga po, hindi natin kailangan dumating yung time na hindi maganda yung sitwasyon para lang po makita natin yung kayang gawin ng Diyos. Kasi mula pa lang sa umpisa, kaya na po ipakita ng Panginoon yung kaya niyang gawin para po sa atin. At last ko na lang po sa maikling kwento, bago po tayo mag-pray at bago po tayo manalangin. Meron po isang tao na sobrang alam niyo po yung faithfulness niya sa Panginoon o yung pananampalataya niya sa Panginoon ay walang matutumbasan. Ngayon, itong tao po na to, dumating yung time na nagkaroon po ng problema sa kumpanya nila. At alam niyo po, nagkaroon ng sunog doon sa 3rd floor. Etong lalaki po na to ay nasa 5th floor. Ngayon, sabi ng mga tao, hindi na sila pwedeng bumaba kasi delikado na po. Ngayon, ang ginawa po nitong lalaking to, umakyat po siya doon sa pinakataas na building, doon sa pinakatoktok. Kasi naniniwala siya na
doon siya maiingatan. At doon siya maiingatan. Alam niyo po, habang nandun siya, meron siyang katrabaho na ang sabi niya doon sa katrabaho niya, ang sabi nung katrabaho niya, kailangan na natin bumaba kasi mapapahamak tayo kung manatili tayo dito sa taas. Pero ang sabi niya, walang ibang mag-iingat sa akin, magbibigay ng protection sa akin. Walang iba kundi ang Panginoon na pinaglilingkuran ko. Alam niyo po, bumaba na tong lalaking to doon sa tulay na ginawa ng mga bumbero. Pero itong lalaki po na to na sobrang faithful sa Panginoon ay hindi siya umalis. Kasi naniniwala daw siya na walang ibang mag-iingat sa kanya kundi ang Panginoon. Ngayon, dumating po yung bumbero at kinukuha na po siya. Pero ang sagot niya ay walang ibang mag-iingat sa akin kundi ang Panginoon. Walang ibang magbibigay ng proteksyon o mag-aalaga sa akin kundi ang Diyos. At ngayon, umalis itong bumbero dahil delikado na. Ngayon, ito pong panghuli, yung helicopter, ay bumaba sa kanya. Ngayon, tulad po na sinabi niya doon sa dalawa, doon sa katrabaho niya, maging doon sa bumbero, ganoon din yung sinabi niya po doon sa may helicopter na susundo sa kanya. Walang ibang Diyos ang mag-iingat sa akin, kundi ang Diyos sa pinaglilingkuran ko. At dumating yung point na umalis yung chopper at alam niyo po yung lalaking to ay namatay. At ngayon, nung namatay po siya, pag-akyat niya po ng langit, alam niyo po, tinanong niya ang Panginoon na, Lord, bakit sa kabila ng pananampalataya at paglilingkod ko sa inyo, bakit hinayaan niyo po akong mamatay? Alam niyo po, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, bago ka mapahamak, nagpadala ako ng 3 lingkod ko para iligtas ka. Pero lahat sila ay binaliwala mo. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, may mga time na hindi natin nakikita yung pag-iingat ng Diyos kasi po nakataon tayo doon sa mismong ang gusto natin ay yung pinakamalaking himala o yung miracle na gagawin ng Diyos. Pero minsan po, ang Diyos nagpapadala siya ng mga lingkod niya na hindi natin napapansin at yun pala yung magiging way kung paano tayo maiingatan ng Diyos. At tulad ng lalaking yun, na kung hindi natin nakikita yung pinakamaliit na paraan ng Diyos, paano pa po natin makikita yung malaking paraan ng Diyos para po maingatan po tayo. Ulitin ko po, ang sabi niya po sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin na lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo po na tinawag ng Diyos at sabi niya doon, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na ikabubuti po natin at hindi natin ikakasama. At salamat po sa time niyo po na pinagkaloob ngayong hapon pong ito. Nawa po tayong lahat ay pinagpala po ng salita po ng Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po kayo po at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito na kami yung pinagpala ng iyong mga salita. Lord, patuloy ang dalangin namin na hayaan mo na ang bawat salitang ito ay patuloy na maging pagpapala sa mga nakapanginig, Panginoon, maging sa mga manonood pa o Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw mag-ingat sa bawat isa, sa bawat lingkod mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless you.